back to my channel! So ayan na nga mga kapalala, ngayon ko lang naisipang gawa ng voice over tong video na to. Napakatagal na talaga kasi November 26 pa to. Sa sobrang kabisihan ko mga kapalala, hindi ko na namalaya na mag-iisang buwan na pala tong video na to. At ngayon ko lang siya nagawan talaga ng voice over. Sa totoo lang mga kapalala, marami na akong mga videos nakatambak at wala pa akong time mag voice over dahil nga sa dami ng mga ginagawa araw-araw. At dahil malapit na mag-isang buwan yung huling upload ko sa aking YouTube channel, kaya nagipag-isipan kong mag voice over na para may bago na naman akong upload. O, diba? So, yun na nga mga kapalalang for today's upload, not video, kasi ngayon lang ako mag-upload. Itong video na to matagal na to. So, for today's upload mga kapalalang, ito yung ganap namin nung birthday ng mga bata. Nag-outing kami, pumunta kami sa Villa Resort. Dito lang yan malapit sa Angeles. Sa may Balibago siya mga kapalalang, sa Vista Birthday Resort. May share ko lang mga kapalalang, no? Kung bakit lagi kami naghahanda sa tuwing mag-birthday yung mga bata. Kahit kunti lang, naghahanda talaga kami. Kahit hindi bongga, basta importante may handa. Ngayon lang naman nagkataon na nag-outing kami kasi 7th birthday ng pangalawa naming anak. So dapat maghahanda kami ng bongga dito sa bahay. So instead na maghanda kami dito sa bahay, nag-decide na lang akong lumabas. Dapat na lang susubit kami niyan. Ikaso syempre kapos din kami sa budget kasi ang mahal ng arkila ng sasakyan papuntang Subic. So nag-decide na lang ako para makasama lahat ng pamilya ng partner ko. Nag-decide na lang ako na dito na lang malapit sa Balibago kami mag-outing. At least magkakasama-kasama pa rin kaming lahat. Overnight yung villa na kinuha namin dyan mga kapalalang para ma-enjoy at masulit talaga namin yung bayad namin. So sa mga oras na yun mga kapalalang, dumating na yung cake na in-order namin. Yung bumili niya na yung ate ng partner ko, and then yung isa naman niyang ate, yung panganay nila, siya yung gumastos sa mga decoration na, ayan, mahilig kasi yan siya mag-decorate ng mga ganyan pag may mga party-party. Ang saya lang no, na every time na may mga celebration sa mga pamangkin niya, nandito siya lagi. Lagi talaga siyang present. So ayun na nga mga kapala, pagdating namin sa villa, wala talaga silang sinayang na oras. Yung mga bata talaga naligo talaga agad. Akala kasi nila pagkagabihan yan uuwi kami, mag-overnight kami doon. So nagtaka na lang sila sa akin nung sinabi nila, "Mami, uuwi na tayo." Yung sinabi kong hindi, dito tayo matutulog. Sobrang saya nila. And then kinabukasan gumising sila ng maaga para maligo uli. Sa totoo lang mga kapalalang, wala talaga akong maayos na video sa mga araw na yan kasi sobrang pagod ko talaga. As usual, ako na naman yung nagluto, and then ang dami ko pang ginawa, nagasikasa pa rin ako sa mga bata, and then at syempre bawal tayong magreklamo dahil kaligayahan ng mga anak natin to. Pag nanay ka talaga, gagawin mo lahat para lumigaya yung mga anak. By the way mga kapalalang, dalawang anak ko pala yung may birthday dyan, November 26 at saka November 27. Kung maalala nyo sa previous video ko, sinabi ko na doon kung bakit sila magkasunod ng birthday dahil pinaganuhan talaga namin na magkasunod sila ng birthday or magsa isang buwan, dalawa sila yung mag-birthday para isang gastusan lang. Sumakto naman kasi nung nanganak ako, after ng birthday ng ate niya, hindi pa talaga siya lumabas nung birthday mismo ng ate niya. Pinalipas niya talaga yung birthday ng ate niya bago siya lumabas. Para daw special yung araw niya. Special din yung araw ng ate niya. Wala siyang kahati, ganon. So yun nga mga kapalalang, yung pangalawa naming anak dyan ay 7 years old na, and then yung pangatlo naming anak ay 3 years old na. Pagpasensyahan nyo na mga kapalalang kung medyo maingay yung background ko ngayon sa pag-voice over ko kasi itong bunso ko talaga madaldal na. Nakikisaw-saw na rin siya kung ano yung kinasabi ko sa cellphone. Nagsasalita rin siya. Ito yung mga ayaw ko sa lahat. Kaya nawawalan ako ng ganang mag-voice over, gumawa ng mga video para sa aking YouTube channel. Kasi ang ingay talaga ng anak ko. Minsan nga iniisip ko sa gabi na lang ako gagawa. Pero inaantok na rin ako sa kakantay na patulugin sila. Nauna pa akong matulog. Ang sarap sa pakiramdam mga kapalalang na naibigay mo yung gusto ng mga anak mo, lalo pag nag-birthday sila, mayroon silang wish, tapos naibigay mo sa kanila. Ang sarap lang sa pakiramdam. Hindi kasi namin naranasan ng partner ko yung ganitong birthday celebration. Ako naranasan ko nung nag-18 years old na ako kasi pinagsikapan ko naman yun, pinagtrabahuan ko yun, nag-celebrate talaga ako ng birthday ko. Pero yung the rest, hindi ko maalala kung kailan ako naghanda ng birthday ko, ni hindi ko nga alam kung kailan yung birthday ko eh. At syempre, dahil mga bata pa sila, kailangan tayo muna mag-decide kung anong meron sila sa birthday nila. At kasi, pag nagtumungtong na sila ng 12 years old, pataas, sila na yung mag-decide kung anong meron ng gusto nila. Kung gusto ba nilang pera na lang ibibigay sa kanila, regalo na lang ibibigay sa kanila, or magpa-party pa rin sila, i-invite nila yung mga klase nila. So, nasa kanila na yun. Hindi na tayo makikialam sa buhay nila. Kasi what I mean is, makialam pa rin tayo sa buhay nila, but let them decide kung ano yung gusto nila sa special day nila.
Para sa amin ang partner ko, ini-enjoy talaga namin tong moment na to kasi minsan lang sila maging bata at minsan lang dumadaan yung birthday nila. Every year talaga, kailangan may memory kaming maipaalala sa kanila na ganito yung nangyari nung 7, nung 6 years old, nung 5 years old. Pero syempre mga kapalala, hindi namin i-spoil yung mga anak namin sa mga bagay na ganyan. Pag alam namin nakapus kami talaga sa budget, na walang-wala talaga kami, hindi talaga kami maghahanda. Hindi namin ipipilit yung mga bagay na hindi naman dapat pilitin. At syempre, pinag-iipunan talaga yan pag nag-birthday yung mga bata. Hindi yan pinangungutangan. Hoy, charot lang. Iba-iba naman kasi tayo ng pamamaraan paano paligayahan yung anak natin. Kung kapos talaga tayo, may mga iba kasi na pinag-uutangan para maging masaya lang yung anak nila. Pero kami kasi, hindi ko kasi alam kung saan kami kukuha ng perang pambayad kung mangungutang ako ng pera para ihanda sa birthday at ipakain sa mga bisita. And then after the birthday, dun pa ako magsasuffer, may stress, madidepress kung saan ako kuha ng pambayad. Dahil alam ko sa sarili ko na ang sahod ng partner ko ay hindi sapat pa sa pang-araw-araw namin. Kaya ang ginagawa ko, hanggat malayo pa yung birthday ng mga bata, nag-iipon at nagtatabi na talaga ako kahit konti. Para kapag dumating yung birthday nila, ay madudukot ako at konti na lang yung maidadagdag ko. So, hindi na magagalaw yung budget namin sa pang-araw-araw hanggang sa susunod na sahuran. I'm not saying here na hindi ako nangungutang. Of course, nangungutang ako. Lalo na pagkapos kami. As I said, na kulang talaga yung budget namin kapag inaasahan lang namin yung sahod ng partner ko. So, ang ginagawa ko, pag nasi-short kami, pag malayo pa lang nanghihiram ako. I'm not saying this to judge other people. Siyempre, iba-iba naman tayo ng pamamaraan. This is my way. So, wala. Gusto ko lang ma-share. At syempre mga kapalalang, kapag nag-ipon tayo, wag nating isipin na may natabi tayong pera kasi alam natin sa sarili natin na yung pinag-iipunan natin, nakalaan na yun. Kapag kapos tayo sa pang-araw-araw natin, gawan natin ng ibang paraan. Wag nating ipasok sa utak natin na ayun na lang yung naipon ko, dudukutin ko kasi wala talagang mangyayari sa birthday ng mga anak natin. Simula na nag-start na mag-ipon ako para sa birthday ng mga anak ko, sobrang tipid ko talaga pagdating sa pagkain namin. Nagtitipid ako sa ulam namin. Ang importante may nakain pa rin kami araw-araw. Pero yun nga lang, tipid para lang sa makaipon kami. Kasi pag dumarating na yung mga birthday nila, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para panghanda. Ayoko namang mangutang. As if na may papautang din sa akin. Ano sasabihin ko, pautang para sa birthday ng mga anak ko. Hala mga kapalalang, ang dami ko na namang na-share. Ang dami ko na nakwento dito. Ito talagang yung result ng walang kachismisan. Dito na lang talaga binubuhos lahat. Pag nagkikipag-chismisan din naman ako sa labas, nagagalit yung partner ko. Pag siya naman yung kinakausap ko, ayaw namang umimik. Para akong nakikipag-usap sa pader. Walang karya-reaction. So, ayun na nga mga kapalalang, tama na ang chismisan. So, ayun na nga, nagsiswimming na nga yung partner ko dyan. Alam nyo ba mga kapalalang, nung nag-contest sila mag-swimming dyan, naiwan yung short niya, nakabrip na lang siya dyan kasi sobrang tawang-tawa talaga siya. So, ayun na nga mga kapalalang, thank you for watching this video. Salamat sa pagkikinig at panonood. Thank you! Please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga uploads.